my beloved Boss Mike Cervera. Na ba kaugnay sa kasong isasampa ng QCPD laban kay BP Sara? Oh, iba na naman to. Kanina, CIDG. Ito naman, QCPD. So, Sara, ang dami mong kaso. Sara, ang dami mong kaso, ha? Ito, QCPD naman. Magsasampa rin ng kaukulang demanda. Jed, may detalye na ba kaugnay sa kasong isasampa ng QCPD laban kay BP Sara? Formal na naghain na ng reklamo ang Quezon City Police District laban kay Vice President Sara Duterte at kaugnay ito sa umunoy pagpigil at panunulak ni VP Duterte sa mga pulis ng Quezon City. Ayan, iba naman ito mga kababayan, daming kumaso. O kasi si Sara Duterte, alam nyo naman yan. Kung hindi yan mananapak, manunulak yan. Pag hindi nyo napagbigyan, bubunganga yan. Kapag bumunganga yan, nako, lagot na kayo. Idadamay lahat kayo. Oh, tuloy. Nakaantabay tayo ngayon sa Quezon City Prosecutor's Office para sa karagdagan pang detalye kaugnay sa Grabe no, sobrang pagmamahal niyan. Kita nyo yon? Oh, tignan nyo. Tignan nyo ha. Sobra pagmamahal niyan. Oh. Para sa karagdagan. Ayun oh. Grabe talaga naman. Oh. Pang detalye, kaugnay sa ka talaga naman yung Vice Presidente ha. Siya naman lang, Sara. Nakita namin ginawa mo yan sa iyong asawa. Kaya tuloy, balita ko ha. Ito, liliwanagin ko lang. Chismis pero mukhang totoo. Na yung kanyang asawa at siya, matagal nang hindi nagsasama. Diba? Nakakainggit. Kaya ngayon, tomboy na lang ang aking iibigin. Masarap magmahal ang tomboy. Ipaglalabang ka doon. Ayos. Ayos. Sige, tuloy. Sabing reklamo, matatandaan nitong weekend na nagkaroon ng komosyon na nangyari sa pagitan ng Vice Presidente at mga pulis nang i-transfer sa ospital si Office of the Vice President, Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez. Alak ka, Sara. Shoutout po sa inyo lahat. Opo, ha? Oh, ano lang. Ano lang ako, ha? Tipid-tipid sa boses. Hindi po tayo nakakabawi. Oh, tuloy. Oh, ayan na pagmamahal ni Sara sa kanyang Zuleika. Oh, pasok. Samantala, nananatili pa rin sa Veterans Memorial Medical Center si Office of the Vice President, Chief of Staff, Attorney Lopez at Special Disbursing Officer Gina Acosta. Oh, lahat na sila magpa-ospital na. Kasi mga kababayan, yan style ng nagigipit na. Tandaan nyo, kung yung mga politiko, merong mga tali dito sa leg nila. Itong mga kababayan, may pa-wheelchair pa. Halatang-halata nyo na. Diba? Nagpapaawa na sila. Kaya yung mga kababayan natin, huwag kayong magpapadala. Sa mga ganyang eksena, luma na yan. Baguhin nyo na, Sara. Pwede naman yung maglulupasay kayo habang sinasagawa ang pagdinig sa Kongreso. Kaysa ganyan, nakita na namin kay Enrile, kay Erap, kay Gloria, at kung sino-sino pa. Luma na yan. Ang gawin ninyo, doon, sa Kongreso, maglulupasay kayo. Pwede naman kunyari na sasaniban. Sabihin ninyo bigla, nako, exorcist na yan. Oh. Kunyari lulutang kayo. Oh. Ewan ko lang kung paano nyo gagawin yan. Para naman kapanipaniwala sa mga uto-utong taga-suporta nyo. Diba? Tuloy. Ayon sa pamunuan ng VMNC, patuloy na nakatatanggap ng medical care ang dalawa
ngunit hindi pa idinetalye ang lagay ng mga ito. Wala ring ibinigay na impormasyon kung kaya na ng dalawang opisyal na makadalo sa pagdinig ng Kamara sa darating na Biyernes, November 29. Siyempre, style yan. Sino yung isa? Yung huli, yung nahimatay. Oh, di ba? Umamin bigla. Kaya ngayon mga kababayan, style na yan, taktika. Alam niyo ibig sabihin ng taktika? Magtitik-tak sila. Pag-uusapan kung paanong plano para hindi mabuko yung mga yan. Oo, ganito ang sasabihin, ganito ang gagawin. Pinaplano nila para sa pagharap nila Acosta at ni Sulaika. Hoy, baka biglang parang nakainom ng Red Bull. Oh, daig pa yung mga adik sa kanto nila. Siyempre, speed na yan. Dahil alam na nila kung paano lulusutan at sasagutin ang mga tanong ng mga kongresista. Diba? So ngayon, mga kababayan, style lang. Huwag ka na munang sumagot. Umarte ka na lang. Anong arte? Kunyari, magpatay-patayan. Malapit na mamatay to. Teka muna. Kailangan, ospital. Naghihingalo na siya pero kayo wala kayong pake. Yan ang sambed ni Sara. Pero nung lumabas yung resulta, putik ng ina lahat, kompleto. Walang sakit. Yung syota ni Sara. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Diba? Oh, tuloy. Siniguro naman ng VMMC na tuloy-tuloy ang kanilang hospital operation sa kabila ng presensya ng dalawang nabanggit na pasyente sa kanilang ospital. Anila mas nadagdagan lang ang seguridad sa lugar mula nang makonfine lang din ang mga ito. Kita nyo, pati yung ospital naabala pa. Sara, maawa ka. Ang dami nang nadadamay sa pagmamahal na nakakainggit, ha? Di ba? Nakakainggit talaga, mga kababayan. Mapapasa na all ka na lang. Biruin mo, inaabala buong mundo para sa pagmamahal niya. Sige, tuloy. So, eto naman, mga kababayan. We assure everyone na hindi po nadidisrupt ang operations ng Veterans Memorial Medical Center sa lahat ng kaganapan ngayon. Kami ay under sa Department of National Defense. Darating tayo dyan sa pagpapalit ng Vice Presidente. Yung sinabi ko sa inyo noon, hindi ako nagkamali. Yung mangyayari sa kahinatnan at kinabukasan ng BP, tandaan nyo, yung aking puting palaka, ay pink palaka pala, sorry, pink palaka. Never pa nagkakamali. Tuloy. So in terms of security, even before, ay talagang strict na po ang ating security dito at ngayon ay may... So okay na yan. Sige, abalahin nyo. Naabala na kayo. Eto na. Pasok. Panibagong kaso ba to? Pasok! Manong panagutin si Vice President Mga kababayan, dami talaga. Ito, iba rin ito, mga kababayan. Pasok! Sara Duterte sa mga reklamong technical malversation o pandarambong kaugnay ng paggamit sa kanyang confidential funds. Ayon sa ilang kongresista, yan ay matapos aminin ng mga tauhan ng Vice Presidente na sumunod lamang siya o sila sa utos ng Vice Presidente kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Pandarambong, mga kababayan. Naku, yari ka rito. Ito malupit, Sara. Pandarambong pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Ha? Ilan na yung kaso? Nabilang nyo ba? Sino makakasagot kung ilan na yung kaso na tinalakay natin? Ito pinakamalupit. Pagnanakaw, pandarambong sa pera ng bayan. Our beloved Boss Mike Severa.